Meron ng Pilipino, in-check pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Congressman Johnny, yung pong sinabi niya makakating po, kami pong lahat dito, sasabihin natin kay Speaker Martin Romualdez at kay Presidente. Matulungan po kung ilan po yan, kung as I understand, 600 more than po yata yan, yung mga mangingisda dyan sa Zambales. So, yun lang, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Ngayon po ay bibigyan natin ng pagkakataon na makapagtanong din. Alam namin, halos ang kilala nyo talaga dito, yung sariling inyo, si Congresswoman Nanay Bing and si Congressman Jay. At makikilala nyo sigurado si Speaker Martin Romualdez. Pero swerte ngayong umaga, nagdala po kami, hindi lang mukhang artista, pero talagang naging artista. Kanina, inumpisahan ni Congressman Dan Fernandez at ngayon po ay nare-recognize natin isang reserve officer, Colonel, Congressman Richard Gomez. Salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaibigan, mga fisher folks, no? Marami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya nga ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun, makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyalis, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tayong ibubuli. Kaya nagpapasalamat tayo na binalik nila itong mga, visiting forces agreement natin, no? Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Ang laging yung tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwede madala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Wina-water cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan ay talaga nagpapahirap sa mga mangingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong gobyerno na ito na makahingi tayo ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, ipaglaban natin itong sovereignty natin, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam nyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc, sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang yung dagat. At sigurado marami na inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila, at wala na tayong magagawa.
baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na incheck. Meron ng Pilipino, incheck pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama. So yan ho yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayo makapangisda sa tubig ninyo. Ang Kongreso nandito, on break na ho kami. Pero nagsama-sama ho kami para mapakinggan kayo. Makagawa kami ng resolusyon. Si Speaker Romualdez, ang ating presidente, makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you. Chairman, yung Mayor Lim natin dito, Lim, pero Pilipino-Pilipino yan, hindi Chinese. Si Mayor Lim. Lim lang apelyido, pero ano yan, Pilipinong-Pilipino. Maraming salamat po, Congressman Richard Gomez. Ngayon po, pakinggan natin, galing naman po sa probinsya ng Bukidnon, Congressman Jonathan Keith Flores. Yes, eto sir. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, to answer one of the resource persons kanina, yung concern niya on the creation, hello? Yeah, yung concern niya about the creation of Department of Fisheries and Aquatic Resources. In fact, for secretary sa Kongreso, ang creation ng kung ang ayuda po ay short-term solutions po na part ng government, ang one of the long-term solutions na napag-isipan po ng Kongreso under the leadership of Speaker Martin Romualdez is yung creation po ng Department of Fisheries and Aquatic Resources. Inaantay na lang po namin yung direction ng leadership. Hopefully, matapos namin at maipasa before December ang bill na yan para naman po mas may departamento tayong tututok sa mga pangangailangan ng mangingisda natin sa buong bansa. Salamat po. Maraming salamat po kong Jonathan Keith Flores. Galing naman po sa galing po sa probinsya ng Bukidnon. Ngayon po ay pakinggan natin ang galing naman po sa Lanao del Sur, isa po sa mga batang membro ng Kongreso. And atin pong tinatawag at pakinggan Congressman Sia Alonto Adjong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. Governor Ibdani, sir, marami po kayong kaibigan sa probinsya ko. Mayor Lim, sa ating pong mga kasamahan dito, sa ating mga bisita, maraming magandang umaga po uli. Alam niyo po, baka narinig na rin ho natin ang lahat ng mga pahayag ng aming mga kasama dito. Pero ako po, gusto kong itindihin talaga yung trabaho ng bilang mangingisda. Dahil ang alam lang ho namin, bumibili kami sa palengke o sa grocery stores ng mga isda at yun lang po ang nakakain namin sa aming mga mesa. Pero magandang opportunity po ito para maintindihan ho talaga namin kung ano po yung trabaho nyo, yung kita ninyo at yung mga sakripisyo ninyo habang kayo po ay naghahanap buhay sa laot. Ngayon po, ako po ay taga Marawi City. Ako po yung pinakamalayo ang lugar sa Lanao del Sur sa Mindanao. Katabi ko po probinsya si John Keith Flores. Nung ilang taon po,
baka narinig nyo nga po na nagkaroon ng giyera dyan sa Marawi, hindi ba, noong 2017. Na-displace po kami. Bilang isang displaced po na mamamayan, sa nakikita ko at base po sa mga kwento ninyo, parang ang ayaw natin mangyari ay ma-displace din ho kayo sa kanyang kanang buhay. Mahirap mo ma-displace. Ang nakikita po namin dahil sa agresibong posisyon ngayon ng hinahawakan ng China ay yung economic, may epekto ito sa posisyon na ngayon ng China na nagiging aggressive sila. At ang unang-unang nagiging casualty at nadi-displace, nawawalahan ng hanap buhay ay kayo pong mangingisda dito po sa Masinloc at sa mga karatigbayan nyo po. So, ang nais ko lang pong tanungin, ilang beses ho ba kayong nangingisda sa isang buwan o isang linggo? Okay, so pare-pareho ho ba kayo na mga ilang sa average po sa isang buwan, ilang beses ho kayong, let's say, magandang panahon? Ilang beses po ba kayong Tulad sa nangingisda ngayon, dyan? sir, mula nung mga March, halos sa isang buwan ay halos maka-4 na beses kami makabalik sa Baho de Masinloc. Okay, Sa 4 na Pangis. beses. So, may average, no? Yung average po na ilang tonelada po yung nakukuha nyo pag halimbawang magandang panahon at yung mga oras na hindi kayo masyadong binubuli. Yung average po. Kasi para makita po natin kung gaano po ka-substantial yung pagbaba ng kita ninyo nung panahon na naging agresibo ang China at yung mga karatiba. Nung una po, sa mga panahon na maganda po yung paglalaot ninyo. Sa unang-una talaga dyan, sir, is talagang napakasagana at walang gumagambala sa aming mga mangisda dyan. Yang sa loob ng 5 araw, nakakauwi na po kami na halos ng 4 na tulinada. Pero sa ngayon at laging patintiro ang pangisda namin sa Baho de Masinloc. Halos lumabot kami ng 15 days, 2 tulinada pa lang huli dahil sa kung kagustuhan mo naming mangisda sa loob. Laging nandyan ang mga rubber boat ng China humahabol sa amin. Kaya, siyempre, hindi po kami makapangisda ng maayos. Kaya sa loob ng 15 days, halos 2 tulinada, halos hirap pa naming maipon. Kaya masaya na rin po kami kahit ganun dahil sa kahit ganun ang inuwi namin, mayroon na po kaming kinikita. Pero ang masama po ngayon, yung pag-uwi namin sa ngayon, pinauwi kami, totally walang huli. Kaya yun ang kinakasama ng loob namin, pati lahat po ng konsumo namin hindi na ibalik. So except sa makatweet po, yung sinabi niyo po nung maganda po yung panahon na wala hong humaharang sa inyo dyan, mga umaabot po kayo ng mga 15 tonelada na iuwi niyo po. Bawat biyahe ninyo, bawat laot o sa Hindi naman po kakayanin sa aming mga motherboard lang, sir, na ganun. Pero yung mga commercial fishing talaga, umaabot po ng ganyan 15 tulinada, halos isang gabi lang po nilang kinukuha. Okay, so ibig sabihin natin isang buwan, po pwedeng makakuha po kayo ng mga 30 to 40 tons. Kaya po, sir, kaya po. So ngayon po na naging agresibo ang China, mga 2 tonelada kada biyahe ninyo. Yun na lang po talaga, sir, ang laging naiuwi namin dyan kasi laging sa palaran po ang paglaot namin. So sinabi niyo po kanina, dyan po sa Scarborough Shoal, kaya sinabi ni Po kami sa paligid ng Scarborough kasi talagang hindi kami pinagbabawalan kami makapasok. Pero base po sa mga kaninang sagot nyo, hindi lang ho yung dyan sa Panatag Shoal, sa Baho de Masinloc, yung nakaparada, pero hinahabol din ho kayo. Tama ho ba yun? Opo, sir, nandyan na po talaga yan. May panghabol. Kung minsan naman at siguro may time na medyo bumabait sila, nakakalapit din po kami dyan. Alam niyo po, nakikinig po ako, ma'am, sa salaysay ninyo. Ang sabi niyo po, hindi lang ho China ang nakatambay dyan. Meron pang ibang may mga ibang bansa po dyan. Tama ho ba yun? Opo, sir. Vietnamese po. Okay. Yung mga Vietnamese po, meron din ho silang Coast Guard or yung mga fishing boats lang po meron Fishing sila? boats lang. Fishing boats. Ang China lang po ang may Coast Guard dyan? Opo. Okay. Pag umaabot po kayo sa Scarborough Shoal, hinahabol din ho ba kayo ng, let's say, Malaysia, Vietnam, at yung mga ibang bansang kumukuha din ho dyan ng ani ng isda? Ang Vietnamese po, humuhuli sila. Pero hindi naman kami tinataboy. Hindi na ho kayo tinataboy. Hindi po. Pero ninanakaw po nila yung laman ng payaw namin. Okay. Umaarya po sila sa payaw. Pero since nung nandyan po yung mangingisda po ng ibang bansa, hindi naman ho kayo hinaharas. Hindi po. Sa makatwid, China lang po China lang. ang Ngayon po nanghaharas. bawal. Bawal nang pumasok. Okay.
Tayo po ba dyan sa Scarborough Shoal, meron ho ba kayong napansin ng mga Coast Guards din po dyan, ng Pilipinas? Meron po. Meron din po. Asan ho sila nakaabang? Nandun lang, di ba? Malimit lang naman po sila nakakarating dyan, sir, kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Wala ho kayong nakikita. So habang hinahabol po kayo, wala po kayong mapagkunan ng saklolo. Wala naman po talaga, sir, kasi totally kami lang po talagang mangingisdang pinakantay ng Baho de Masinloc kasi nakakarating lang naman po dyan ng mga Philippine Coast Guard at saka mga BIPAR pagka ganyang may mga hinahatid pong ayuda. So ibig sabihin po, pag kayo numalaot sa pagpalagay ho natin magandang panahon na 4 na beses, so kayo na lang po on your own at your own risk, halimbawa, papasok po kayo dyan sa Scarborough. Wala hong mga Coast Guard ang ating bansa. Wala po talaga, sir. Wala po talaga. Kami po talaga ang makakapagpatunay na sa mga paglaot po namin ganun. Nakikita lang po namin talaga, sir, gaya ng sinabi ko, pag may mga hinahatid lang pong ayuda, nakikita po namin sila. Okay.